Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi naman kayo at gayon din ng Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko,
pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas, pasilangan, o kaya ay tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mong ganap. Kung ang aking pagtuguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo ay hindi dilim. Sa iyo, yaong gabi, parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mong ganap. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw sa kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos na siyang nagtipon sa atin bilang isang sambayanan ngayong umaga upang sa pakikinig sa kanyang salita, sa pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus at sa pagtanggap sa Espiritu Santo, tayo po ay mapanibago, maging mabubuting tao, mabuting Kristiyano at mabuting sambayanan. Sa Ebanghelyo, itinutuloy nating mapakinggan ang panunuliksa ni Jesus laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Ang mga eskriba at pariseyo po ay mga guro at mga dalubhasa sa salita ng Diyos at sa pamumuhay bilang mabuting bayan ng Diyos. Pero ano ang nakita ni Jesus? Ang tawag niya sa kanila, mapagpaimbabaw. Sa labas, parang ginagampanan nila yung kanilang tungkulin. Nangangaral, nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, itinutuwid yung iba. Sa panlabas, tama yung ginagawa nila.
Pero ano yung motibasyon? Bakit nila ginagawa yun? Nakikita ni Jesus ang kalooban at nakita rin ni Jesus ang mga bunga ng gawa ng mga eskriba at pariseyo. At ano yung kanilang tunay na motibasyon? Ang hanap nila ay papurihan sila. Ang hanap nila, sila ay maging sikat. Ang gusto nila, sila ay laging kilalanin. Sa makatuwid, ginagamit lang pala nila ang salita ng Diyos. Ginagamit nila yung mga tao para sa sariling ikatataas. Hindi tunay na paglilingkod ang kanilang hanap. Sa panlabas, naglilingkod, pero ang kalooban, hinihintay, papurihan sila, mapansin sila, at sila ay tumanyag. Aminin po natin na minsan tayo rin natutukso na ganyan. Kapag hindi tayo napasalamatan, tampung-tampo na agad. Kapag piyesta at pinasalamatan ng lahat ng tumulong, nakaligtaan na banggitin yung aking pangalan, yung aking grupo, magre-resign na. Sasabihin, lay low muna ako. Bakit? Yun lang? Kaya ka pala tumutulong para marinig mo ang pangalan mo na pinasalamatan? At pag hindi na, wala nang paglilingkod. Ano sabi ni Jesus? Mga hipokrito. Ang hipokrito, ang hanap pala, hindi yung kabutihan ng iba. Ang hanap, ako ang tumanyag. Kaya nagsisimula tayo sa misa sa pagsasabi, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na tayo ay nagkasala. Dapat natin yang sinusuri. Kasi pag hindi tayo nag-ingat, pati yung magagandang gawa, nagagamit para sa pansariling katanyagan. No? Kita nyo naman, bawat tulay, nakalagay sino ang nagpatayo ng tulay. Bawat ilaw, dapat nakalagay sino ang naglagay ng bumbilya. Bawat, tumatawa kayo, alam nyo na ang ibig sabihin. No. Yan. Pero hindi naman doon nagwawakas ang kwento. Salamat na lang sa unang pagbasa. Si San Pablo, sa kanyang paglilingkod sa mga taga Thessalonica, yan ang magandang halimbawa. Pagod na pagod si San Pablo sa pangangaral ng mabuting balita. Pero sabi niya, siya ay nagtrabaho para hindi siya maging pabigat sa iba. Hindi nga siya tumatanggap ng anumang bagay kanino man. Hindi siya tumatanggap ng parangal. Hindi siya tumatanggap ng bayad. Bakit? Ang habol lang niya, maipahayag ang mabuting balita at mapabuti ang buhay ng mga taga-Thessalonica. Kung merong natutukso na maging eskriba, pariseyong, hipokrito, salamat sa Diyos, meron din namang mga tao na dalisay ang puso. Kaya manalangin po tayo na tayo sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating parokya, sa ating bansa, tayo po ay mailayo ng Panginoon sa tulong ng mahal na Birhen sa pagiging mapaimbabaw. Maiwasan natin ang paglingkuran ang sarili at ang sariling pangalan.
Sa halip, ang ating isa-puso at isa-isip, maipahayag ang salita ng Diyos at mapabuti ang ating kapwa. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwas mong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ibinagli
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipanalangin mo kami, o banal na Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na sa tulong ng Espiritu Santo ay inihanda mo ang kaluluwa at katawan ng maluwalhating Inang Birheng Maria upang maging marapat na tahanan ng iyong anak. Ipagkaloob mo na kaming nagagalak sa paggunita kay Maria ay maligtas sa tulong ng kanyang mairuging pamamagitan sa kasalukuyang mga kasamaan at sa kamatayang walang hanggan. Sa pamamagitan rin ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manatili nawa lagi sa atin ang banal na tulong ng Diyos. Amen.